Hey, what's good? It's your boy Kurt, and today we have another reaction. So today is Classic Monday, no? Mag-react tayo sa mga kanta ng XB. Title ng is Rich Kid. Andito si Flo G, si McCoy, and si Boss One. Kahit hanggang ngayon naalala ko pa kung gaano kasikat tong kantang to, no? Nung tayo nilabas yun, kasi parang sobrang alam mo yun, parang diretsahan talaga no? Wala talagang mga sensor or mga wordplay, no? Parang direct to the point yung gustong iparating itong kantang to, no? But yeah, again, this is Classic Monday, so titignan natin kung itong kantang to ba, pag nilabas nila ngayon or nilabas nila ngayon mga panahon na to, is sisikat pa rin ba tulad nung paano to sumikat nung time na nilabas nila to, no? So yeah, I'm really excited, no? Without no further ado, let's get it. Iconic beat, no? Yeah! XB! Tang ina, ang dami ng alam ng mga tao. Ang yayaman ng datingan pero maiba ko. Benta katawan, panay pawok ka mga gago. Puta sila dapat dinidis ni makagago. Lika, sabay-sabay alamin kung ano. O nga pala, no? Ito yung mga panahon na I feel like yung era na sikat yung pang-didis ni Makagago sa sa mga personalidad. Kasi I feel like ngayon, no? I feel like ngayon kasi parang no? Parang hindi na siya ganun ka. Kasi galabas pa rin si Makagago ng mga mga diss track kahit paano no? Pero hindi na siya ganun ka kapopular katulad ng mga una niyang ginagawa. Kasi karamihan doon sa mga dinis niya dati is parang naging partner niya sa mga videos niya and sa mga content na ginagawa niya ngayon, no? So parang nagiging siyang clown sa nangyari na yun. Kaputahan sa likuran ng salamin. Mayayaman kuno, ba't di mo naman alamin? Para malamang mga wak kahit anong suotin. Oo na, tama kayo, nagkakapera nga kayo. Pero tingin nyo ba ay karespeto pa kayo? Halata naman agad sa panlabas lang na anyo. Paiksian ng suot at padamihan ng tato. Para benta, punyeta, si ate maeksena. Di daw tong kabebe kasi walang ebidensya. Pruweba, litratong may kasama kang mapera. Sa kondo niya tas nasa kama pa bawat eksena. Pilingerang bitch na padali kahit sang kalye, kunwaring inosente. Bitch kid daw, puta edi wow. Pera lang ang katapat, pwede nang magalaw. Sobrang iconic sobrang iconic nung chorus na yun, yung rich kid daw, puta edi wow. Pero I feel like yung ngayon na pinainggan ko siya kasi of course 7 years ago nilabas to. And I feel like almost 7 years ago na rin simula nung huling napainggan ko tong kantang to, no? Pero hindi ko na, sa akin lang to hindi ko na pansin na parang ganun pala ka-dry yung chorus, no? Parang yung melody ng chorus sobrang catchy or sobrang nakaka-LSS. Samahan mo pa ng napaka controversial na topic na tinatalakay nila sa kanta. Pero I feel like kulang ng reverb yung chorus niya, no? Kasi parang sobrang dry. Sobrang, I don't know. Hindi naman ako magaling mag-arrange ng mga vocals, no? Pero I feel like kung nilagyan lang ng medyo reverb para kumakalat yung boses sa magkabilaan tenga mo. Kasi parang yung boses parang sa gitna lang pag pinainggan mo sa headset or sa earphone. Yeah. Siya ang pilingerang bitch na padali kahit sang kalye, kunwaring inosente. Bitch kid daw, puta edi wow. Pera lang ang katapat, pwede nang magalaw. So let me check your pussy bitch bago magbiyakan. Mapera daw si ate pero maraming kamanyakan. Maraming kakontakan, mga hokaging galawan. Sausawan daw ang pepe na kinakalawang. Famous itong si ate, trending sa social media. Sa pusi niya kasi ay kasya ang 3 nota. Bakit siya mabenta? Bentang gahasa. Sa suso pa lang kasi patok na sa masa. Alam nyo guys, hindi ko lang siya makwento ngayon Hindi ko siya makwento sa inyo. Pero meron kaming kilala na ganito. I mean, ganito talaga, no? Shit. 3. Ito rin ba yung, comment na below, ito rin ba yung era na nilabas ni Gio-ong yung kanta niyang diba sa yung may kata si Gio-ong na parang ganito rin yung tema di ba? Ang title dun? What the fuck? So basically, sa mga ngayon lang nakarinig na kantang to, no, alam niyo na kung ano yung tema, no, tungkol sa mga carriage kid yung titles, tungkol sa mga babae na
na alam mo yun, yung may kita mo sa social media, tas kala mo sobrang ano, tas akala mo sinong mayaman, yung mga selfies nila, and yung mga pictures na pinopost nila sa social media, yung mga pinopost nilang parang yung mga Starbucks, kung saan saang lugar. Pag tingnan mo yung social media niya, akala mo napaka-rich kid nila. Pero sa totohanan na yun is, mga ano sila, mga pa-walk. Mga Johnny Walker sila, no? So, ayun yung pinaka-tema ng kanta. Pukang nilalangaw Eh di wow, pa-inosente kuno pero suki sa pangbubuga Lingera kate, puta bebe wag kami Pera mo kasi galing sa puki mo na makate So what the fuck, labas ang baho na itinatago Benta pure para lamang masunod ang mga luho Mga putok lamang sa buho, sino ba ang pasinuno Pag nalaman tatlong titi namin ang ipapasuho Siya ang pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye, kunwaring inosente Rich kid daw, puta edi wow. Pera lang ang katapat, pwede nang magalaw Siya ang pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye, kunwaring inosente Rich kid daw, puta edi wow. Pera lang ang katapat, pwede nang magalaw Rich kid na daw si ate Pepe ang puhunan kung kabebe pa nagsabi What? What the fuck is going on? Ba't ganito na sa mundo? Puro pa bebe na ngayon Shit, meron pa akong isang chika Kung mag-react sa FB kala mo hindi siya Chika. puta Pucha, panay pa po sa social media Nilalait ang lahat ng kabahuan niya di puta Ano na ba ang lagay mo? Kamusta ka na bebe? Ubus na ba puday mo? Si G ang tulay, wag ka sa Ganda ng ano na yan, no? Ang ganda yung flow switch na yun, no? Na parang kamusta na balagay mo? Puday mo. Ang ganda ng ano, ang ganda ng melody ng ano na yun, no? But yeah, ano nga pala, no? Isa sa mga mapansin natin dito, si Honcho, no? Nung tayo is Boss One pa yung pangalan niya, no? Ano kaya dahil kung pinalitan niya yung artist name niya? Siguro dahil masyadong masyadong parang Jeje, yung tunog ng Boss One, no? Kasi pag pinakinggan mo yung Honcho, parang Don eh. Parang Don pakinggan yung Honcho eh, no? Pero pag yung Boss One, parang ano eh, no? Parang parang nickname parang yun yung mga nickname nilalagay mo sa clan eh. King mag-deny, alam ko na lahat ng baho mo kahit mag-disguise Under the table lang galawan 1.5 ang isang pop 6K kapag apatan Rich kid ganyang pormahan Kala mo sinong mayaman Di ka pwede sa amin Day alam ko yung ganyang galawan Siya yo ang pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye, kunwaring inosente Rich kid daw, puta edi wow. Pera lang ang katapat, pwede nang magalaw Siya ang pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye, kunwaring inosente Rich kid daw, puta edi wow. Pera lang ang katapat, pwede nang magalaw Siya ang pilingerang bitch na padali Let's go. Kahit sa Alright, well that's Flo G, McCoy, and Boss One, Rich Kid, no? I feel like pwede, no? Kasi base dun sa topic na inaano nila, tinatalakay nila dito. Sigurado makakakuha ito ng attention, lalo na XP pa yung naglabas ng kanta, no? Pero I feel like, I feel like siguro pag ngayon nila nilabas to, medyo babaguhin nila kung paano in-arrange yung chorus. Kasi I feel like sobrang dry talaga ng chorus eh. Yung ko na realize ngayon, no? Noong una, hindi naman eh. I feel like, siguro dahil hindi ko naman siya pinainggan ng yung personal, alam mo yun, pinainggan ko na naka-earphone ako. Parang narinig ko siya sa speaker, sa labas, no? Pumupunta ka sa mga tiyanggian or bilihan ng damit, sa baklaran, di ba? Kasi sobrang sikat ng kanta, narinig mo siya sa kahit saan, sa kahit anong kanto, no? So, hindi ko talaga siya napainggan ng yung ako mismo yung nakinig, di ba? But yeah, I feel like pwede, no? Pwede pa rin siya sumikat ngayon or pwede pa rin siya maging classic. Pero, siyempre, maliban dun sa pag-rearrange or pagkakayos ng chorus, I feel like kailangan din nilang magbalikan ulit. Magbalikan ulit kasama si Boss One sa Flo, sa Flo G sa XP, no? Para mangyari yun. But yeah, I feel like papatok pa rin siya pag ngayon siya nilabas, no? Kasi again, XB yung naglabas ng kanta and sa topic na tinatalakay nila. And I feel like pag ngayon nilabas to, I feel like maraming mababago, no? Lalo na sa kasi kita mo naman, kita mo yung
pinagkaiba. Yung difference sa sulat ni Flo G noon to sa sulat niya ngayon. Ngayon kasi makikita mo yung substance yung laman ng sulat niya talaga, no? Kung gaano ka-complex magsulat si Flo G, and yung mga yung mga pockets and mga rhyme scheme na nakukuha or naiisip niya, yung mga matalinong sulat na nagagawa niya ngayon, no? So I feel like mas mag-iiba pag ngayon natin lalabas. Pero kung exactly the same, siguro sisikat to ng mga saglit lang, no? Pero dahil marami na ngayong artist na mas nag-evolve na kung paano tayo gumagawa ng kanta ngayon, no? O na napapatok sa tenga ng masa. I feel like hindi siya magiging ganoon ka, kung hindi babaguhin yung chorus part, I think. Yeah. But yeah, that's our reaction for today. Sana nagustuhan nyo. That's a Classic Monday. Kung gusto nyo mag-react sa yung artist, singer, rapper, song, just comment down below. We are going to react to it. And yeah, that's it for me today. See you on my next vid. Stay awesome. Peace.